natin ay tungkol ang mga dulaang pangkaunlaran ng pamahalaan. Ano nga ba ito? Ito ay isang kusang paggamit ng teatro upang palaganapin ang mga kaisipang pangkaunlaran. Bunga ng pagkatak ng pamantasan ng bagong lipunan. Sumimbol ang isa pang pangkat, dulaan. Binansagan ito ng Dulaang Bayan. Dulaang Bayan ng University of Life batay sa paniniwala ng sining ay di lamang para magbigay aliw, kundi upang magsilbi sa pangailangan ng mamamayan. Isinilang ang Dulaang Bayan ng University of Life sa ilalim ng pangangasiwa ng UL Continuing Education Program noong 1980. Si Poppy Torres Anderson, kilalang ina ng Dulaang Bayan dahil siya ang nagsilbing sa idea ng pagbubuo ng isang samahang pangdulaan ng gagamiting isang mabisang makinarya sa continuing program ng University of Life. Si Johnny Jose Cruz ay isang nagpamalas ng hilig sa larangan ng drama. Lagi siya laman ng mga lumang sinihang sine estrella at hindi nawawala ang mga libreng pelikulang Ingles na itinanghal sa patsyo sa pagtataguyod ng Kortal. Si Marcelino Caifstani Jr., higit na kilala sa palayaw na Mars. Ang pagiging matyaga niya at matatak ay mga katangian taglay ni Mars. Bagay na nagdala sa kanya sa landas tungo sa pananunggumpay ng mga gawaing pangtatanghalan. Dulaang UP. Ang ideya ng pagkatak nito ay naguugad sa isang matinding pangailangan sa isang tunay na karanasan sa kalagayan ng profesional ang mga estudyante na kumukuha ng mga kurso ng pag-arte sa pamantasan ng Pilipinas. Nabuo ang Dulaang UP noong ikalawang semester ng panuraang taong 1975 hanggang 1976. Dulaang Gurong Panglingkod Bayan. Ang Dulaang Gurong Panglingkod Bayan ng Dalupasang Normal ng Pilipinas o mas tinatawag natin sa English Philippines Normal College ay lalong mas kilala sa pangalang Teachers Community Theater. Ito ay itinatak ni Professor Natividad Cream Rogers noong 1976 upang maging mas instrumento sa pagpapaunlad sa mga guro sa sining na pakikipagtalastasan dahil sa ang pagtuturo ay isang sining na pasalita. Ano kaya ang mga gantimpala? Alamin natin sa video na ito. Sa taong 1971 hanggang taong 1972, ang mga gawaing ito ay nagpapakita ng iba't ibang estilo at paksa sa panitikang Pilipino sa panahon ng martial law. Kapansin-pansin ang paggamit ng mga simbolismo at alegorya marahil bilang tugon sa mga mahigpit na censorship. Ang unang pagtatanghal ng Ang Huling Pasyon ni Hermano Pule ni Rosauro de la Cruz, ito ay malamang na isang adulang nagsasalaysay ng buhay at kamatayan ni Hermano Pule, isang kilalang leader ng isang pag-aalsa noong panahon ng mga Amerikano. Ang pagtatanghal nito ay maaaring nagsilbing paggunita sa mga pag-aalsa laban sa operasyon kahit na sa isang nakatagong paraan. Sunod ang katuwiran. Ang katuwiran ni Rolando S. Tino. Si Rolando S. Tino ay isang kilalang makata at panunulat. Ang pamagat mismo ay nagpapahiwatig ng isang pagtatalo o pagsusuri sa konsepto ng katuwiran marahil sa konteksto ng politika at lipunan noong panahon. Kompensasyon ng mga halimaw ni Rey de la Cruz. Ang pamagat ay nagpapahiwatig ng isang madilim at mapanuring pagtingin sa lipunan, kung saan ang mga halimaw ay maaring kumakatawan sa mga taong nasa kapangyarihan o sa mga sistemang nagdudulot ng kawalan ng katarungan.
Ang kompensasyon naman ay maaaring tumutukoy sa isang uri ng paghihiganti o pagbabayad. Tumuno tayo sa taong 1972 hanggang taong 1973. Ang mga akda sa taong ito ay nagpapatuloy sa pagsasalamin ng mga isyong panlipunan at politikal. Ngunit, maaaring mas naging maingat sa paggamit ng alegorya dahil sa mas mahigpit na censorship sa ilalim ng martial law. Si Jesus at si Magdalena ni Ruth Elinia S. Mabanglo maaring isang interpretasyon ng relasyon ni Jesus at Magdalena na may posibleng allegorical na kahulugan tungkol sa pag-ibig, pananampalataya at paghihimagsik. Ang daga sa hawla ni Wilfredo P.A. Bertuccio. Ang pamagat mismo ay nagpapahiwatig ng pagiging bilanggo o pagiging limitado sa kalayaan. Maring ito ay isang alegorya sa kalagayan ng mga Pilipino sa ilalim ng martial law. Maskara ni Frank G. Rivera. Ang maskara ay maaaring isang simbolo ng pagkukunwari o pagtatago ng tunay na damdamin at identidad. Ngayon, dumako naman tayo sa taong 1973 hanggang taong 1974. Ang kawalan ng mga ginawaran sa dalawang kategorya ay maaaring nagpapahiwatig ng pagbaba ng produksyon ng mga akda dahil sa censorship o sa takot ng mga manunulat. Ang mga akdang nabanggit naman ay nagpapatuloy sa paggamit ng simbolismo. Habang sa taong 1974 hanggang taong 1975 naman, ang mga ginawaran ay nagpapakita ng iba't ibang tema at estilo mula sa lalarawan ng buhay ng salansangan hanggang sa mas malalim na pagsusuri sa mga kalagayan ng tao. Huling taon, ang taong 1975 hanggang taong 1976, ang mga akdang ito ay nagpapatuloy sa pagsasalamin ng mga isyong panlipunan at kultura na may pagtutok sa buhay ng mga ordinaryong Pilipino at sa kanilang pakikibaka.